So magandang araw, ako po dito, Scotech Traveler. So ngayon, bibigay po ako ng DIY para po sa Piso Wi-Fi pag-build ko. So ito po mga kailangan natin, isa-isa natin. So kailangan natin ng unang-una, LED point slot. So ito po siya, ito nung mga umiilaw-ilaw dito. Makikita nyo yan ng mga umiilaw-ilaw. Pangalawa, siyempre, point slot. So yun siya, point slot. Universal point slot po ito. Lahat po ng ipapakita ko po ibibigay ko ang link sa baba sa comment section para po hindi na po kayo maghanap. Tapos siyempre, pagdating sa may UTP cable, ito po ang kinakailangan natin, RJ45 po dyan. Ito po siya. Ito po nung parang saksakan niya, kabitan niya. Tapos siyempre, power supply. Kaya natin ng power supply. Ang power supply natin 12 volts. So mas maganda mga 3 amperes to 5 amperes para ng mga abubot natin pwede natin mapagana lahat ng sabay-sabay isang source ng power supply, kasi gagamitin natin na system is nung pang Microtech. Tapos ito nung cam lock. Ito pong cam lock, nabibili po ito sa online din. Meron sa online nito back converter para po i-convert natin ng 12 volts to 5 volts. Yan po, kailangan din po natin ng back converter. Node MCU. Ito po, kailangan na alam po natin ng MCU para po naman po sa coin slot natin, kasi magwa-wireless coin slot po tayo. Siyempre, cable pa natin ng Node MCU is nung Node MCU adapter. Tapos, nung Microtech. Ng Microtech ko, half light po ito. Bali, binuksan ko na. Tinanggal ko na sa may box niya, ay sa may case niya, para lalagyan ko ng L-type na itong L-type para mas maganda sa tingnan pagdating sa box. Yan, ganyan siya. So, nakakonfig na rin to. Siguro ang pagkukonfig ko sa Microtech, bali hiwalay ko na rin sa tutorial nito. So ito siya, may config na to. So ito rin, ito hindi ko pa na config, so hindi ko pa na flash to. I-flash pa natin to. So isa-isayin natin siya. Tapos siyempre kailangan din natin ng AP antenna. Yung AP antenna natin pang budget meal sa tenda, pang indoor. So pwede nakapato na lang siya dyan. So okay na siguro to. So umpisahan natin. So ito, meron na siyang bracket. So didikit natin sa pataas ng ganyan ng bendo. So ganito siya. Itago muna natin to. So ito, lalagyan natin siya dito sa may taas. Yan, ganyan siya para malinis tingnan. Ayan, ganyan siya. Lagyan natin. Ganyan siya na kayo medyo madilim sa aking area. So bali na ganyan siya. So malinis tingnan. Sa taas siya. Ayan, isa na rin ang pinaka kaya binuksan ko siya, tinanggal ko sa may sa may case niya para din nung init niya hindi masyado mainit. Saka hindi na rin kailangan ng pan dito. Kasi ng pan kasi para sa akin kasi yun nung pan ng blower na nilalagay dito, yun po isa sa nakakasira ng coin slot natin, kaya hindi ko po nilalagyan ng pan talaga lahat ng gawa ko. So ganyan siya. So maganda sa tingnan, malinis tingnan. Mag coin slot na tayo. So sa coin slot na tayo. So binutasan ko siya kasi pag nibili nyo to, wala pa siyang butas dito. Pero may butas na sa may kahoy, para pag isang pumigay wala pa, kaya binutasan ko siya. So magiging ganyan siya. Kaya mag-alala sa mga ganyan na may parang pangit tingnan, matatakpan naman siya. Sabihin natin to kasi kailangan natin ito mamaya. So ito nung coin slot natin. Lagyan natin dito ang coin slot natin, pagkasabayan natin sila. Ayan. So bali na ganyan siya. Ayan. Ayan, ganyan siya. So ayan, Piso Wi-Fi na. Yung mga kalat ko, yan ako muna. Etong merong ito Node MCU ko, may naka-ready na ako. Bali ito na siya. Ayan, naka-ready na siya. So bali didikit ko na lang siya, i-paste ko na lang siya dito mamaya. Tago na natin to. So ayan siya. Naibit na natin nung coin slot niya, tapos nung Microtech niya. So gagawin naman natin, kapit naman natin nung Node MCU. Ito nung Node MCU board, kapitan natin dito siguro para mas maayos. Yan, kita ba? Yan. So okay na to. Mag-wiring na tayo para sa kanyang coin slot. Bali
itong node MCU, nakalagay doon dapat, ito nakita nyo itong indicator na to, saka to, dapat pareho sila. Lalagay nyo ng pantay. Ilapit natin. So ganyan dapat siya. Yan, nakapantay dapat siya. Saktong-sakto nung mga pin niya sa saksakan ng pinong ng adapter. Tagalin ko muna. Kapitan natin ng LED light nila. I-wire nga natin siya. Tapos ito dito putulin natin to kasi kailangan natin ikabit sa mga pin nito. So mayroon silang destination pin na kailangan sundin natin. Tanggalin mo natin to. So makikita dito black, red, saka white. Ngayon gagamitin na naman natin ng jumper wire. Kailangan natin ng 2 piraso ng jumper wire. So pag kakabit natin ng jumper wire, kailangan mo natin ng shrinkable tube. So ito siya, pumunta sa itim. Ang itim is bali ground to. Meron tayo yung shrinkable tube, bali ito ang para maging didikit sa kanya, magkapatibay sa kanya. Tingnan na natin. So ayan, ganyan siya. So matibay na yan. So ganyan siya. Mas madali, hindi mo na kailangan ng electric tape. Mas matibay pa. So ayan, hindi mo na rin kailangan ng soldering iron para pagtugtungin sila. So ayan, pasensya na kayo, medyo maingay dito sa amin kasi nga po yung labas nito computer shop ko. Kaya medyo maingay dito, maraming batang lalaro. Saka isa pa, umuulan. Kulay pula, 12 volts to. Lagyan natin dito sa may baba. Itong adapter na to, meron tong 12 volts, 5 volts, saka 3 volts. Yan siya. So bali sa 12 volts tayo. Bali may indicator naman dito. Bali sa baba nyo ilalagay siya sa may U1. Nakikita nyo nung kulay pula natin, nung kulay pula galing papuntang coin slot, nasa U1. Tapos yung kulay itim naman, itong kulay itim sa ground naman to. Ayan. So ganyan siya na. Ayan, ganyan siya. Tapos itong kulay puti sa D6. Dito sa kabila naman siya. Ayan. Sa D6 siya. Tapos kung may makikita kayo dito sa may conslat, sa may set pin. Nung unang pin yan sa taas, ayan, ilalagay nyo itong jumper wire. Pero bago nyo lagyan ng jumper wire, lagyan nyo muna ng shrinkable tube para magkasya, para hindi maluwang kasi medyo may kaluwangan to. Baka matagal-tanggal. So lagyan mo na ng shrinkable tube. Saktong-sakto lang na shrinkable tube para tapos sakto na din natin dito. Ayan, para na ganyan siya. Saka natin iinitin. So ganyan siya. Para pag nilagay mo dito sa may set pin, saktong-sakto lang. Ayan. So hindi siya maluwang, hindi siya sakto ng sikip niya. Tapos lagyan natin sa may D8. So ganyan siya. So okay na siya. Saka natin nalagay nung node MCU. Ito node MCU natin, lagyan natin dito. So kailangan itong node MCU mo, may nalagay naman na indicator. So pareho sila. Pati nung adapter may indicator din. So sundan mo na sila. So ganyan. Okay na siya. Goods na yan. Bali back converter na lang ang kailangan natin. Ayan. Back converter natin dito. Kailangan naman natin dito nung ididikit na siguro natin dito sa may taas. Kaya dito. Depende yan. Ganyan. Dito na lang siguro. Yan, yan nilalagay ng back converter. So magwawire na naman tayo. Bali nung free na wire na coin slot. So magagamit pa natin to para din sa may back converter mo. Hindi na po ako gagamit dito ng ng soldering iron kasi tutorial naman po ito. Pero mas maganda po may soldering iron kayo para dito. Pero ako po hindi na po maglalagay ng soldering iron kasi nga po tutorial naman ito. Bali itong may nakalagay naman. Pag walang indicator sa may kanan ka. Pag walang indicator na nakalagay kasi karamihan dito may indicator na nakalagay dito na positive sa negative. So ngayon wala nang indicator. So ang mangyayari dyan, itong kanan mo, ito magiging positive mo, tapos ang kaliwa mo na magiging negative mo. So magputol muna tayo ng jumper wire. So ganyan siya. Medyo mahangin kasi may electric pan ako dito.
Pinababa ko talaga. Nung red niya, katabi ng sa baba ng red din ng coin slot. So ganyan. Tapos nung black naman niya, ganun din. Sa may baba din ng kulay black. Baba din ng coin slot. So yan, ganyan. So okay na to. Titigit na lang natin. So ganyan na siya. Pag nagwa-wiring kayo, bali ano nyo to. So i-tie wrap nyo na lang sila para malinis tingnan. So i-tie wrap na lang ganito. Kumuha ng ganito. I-tie wrap nyo muna lang. So ngayon hindi ko muna i-tie wrap kasi nga nire-wiring ko pa. So pahit mo tayo ng lugan. Yung lugan para dito to, may dikit natin siya para hindi siya nakakalatingnan. So nakadikit na. Bali meron tayong USB. Yung USB naman ito, papunta naman to sa Microtech mo. So ayan, okay na siya. Supply na lang, power supply na lang kailangan natin. So hindi ko muna siya wawiringan ng pang power supply. Nasaksakan dito. Kaya pakita ko naman sa inyo kung paano sila gumana. Pero gito na setup niya, okay na to. So dyan mo lalagay ng internet ninyo. Tapos itong tatlong port na to, pwede ka magdalagay ng dalawang AP. Kung gusto magdalagay ng outdoor antenna, pwede dito, dalawang yan. Tapos ito, parang magiging personal use mo. Pwede mo ilagay itong laptop mo para may internet ka rin. So ganyan siya. Testing natin. So ayan na siya. Kita nyo. So okay na, gumagana na. May piso wifi ka na. Ganyan na siya kadali. Nakita ba? Yan. Okay na siya. Yan. Ganyan na siya. Okay na to. May piso wifi ka na. Bali testing muna natin sa akin phone. So ito. Wala siyang internet kasi hindi ko pa nalagyan ng internet. Pero okay na siya ito. Piso wifi. So connected na siya. So ayan na siya. May piso wifi na tayo. So siguro ganito na siguro ang aking tutorial. Bali ihiwalay ko nung pag-config nito, nung configuration ng Microtech niya para mas maintindihan ninyo. Sa ngayon ang ginawa ko lang bali ang pag-wiring lang ng piso wifi. So okay na siya. Goods to go na yan. Yan ang setup ko. Napakalinis. Ayan siya. Malinis tingnan. So hindi siya makalat. So ganyan siya. Pasensya na kahit madilim sa aking area. Ayan. Maraming salamat sa panunood. Magkita-kita tayo sa part 2 po nito nung pagko-config ko ng Microtech at pagpa-flash ko ng Node MCU. So doon tayo magpo-focus sa pangalawang vlog ko. At lahat po ng ginamit ko po dito, bali lahat po ng ginamit ko dito ng mga parts bali po ilalagay ko na lang po nung link ng mga store nila para po hindi na po kayo mahihirapan sa mga magdi-DIY. Pwede nyo po i-message para po ma-assist ko po kayo kung nahihirapan po kayo. Pwede nyo pong i-message basta po ako po ay hindi po masyadong busy. Yan po. Asa ako hindi nyo po kaya magbuo, pwede rin po kayo sa akin bumili ng piso wifi kit. Bali isasalpak nyo lang mismo sa box ninyo nung piso wifi kit. Box na lang ang kailangan nyo doon. Sasalpak nyo na lang, okay na siya, goods to go na siya. So ganun na lang siguro. Maraming salamat sa panonood. This is Protech Traveler. Peace out. Bye bye. Whoop!